Ako nga pala si Merl, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasado 10:00 na ng gabi nung magtapon ako ng basura. Sobrang tahimik ng paligid. Akala ko may makikita akong kasabayan ko na magtatapon din. Pero wala akong nakita. Sa mga nagtatanong po pala kung saan ako dito sa Kuwait, dito lang po pala ako sa Igayla. Sobrang lapit lang namin sa Gates Mall. At eto nga at napakatahimik ng paligid. Wala akong nakikita kahit isa. Sobrang thank you talaga sa Lord kasi may 2 oras Thank you, na lang ako Lord. natitira Thank para you. makapagpahinga na. Pero alam niyo ba na marami pa akong magagawa sa loob ng 2 oras? Sa tuwing nakikita ko pala yung Christmas tree na to, sobrang na-excite na talaga ako sa pagpasok ng Burmans. Pagtapos ko palang magtapon ng basura, sinimulan ko namang plantsahin yung mga bedsheet na nilaban ko kanina. At ayan na nga at matatapos na. Dito pala sa bahay ng amo ko ay every week kaming nagpapalit ng bedsheet. Dahil 3 ang kailangan kong palitan ngayong weekly, inuna ko na tong sa aking mga nanay at tatay. 6 members pala in the family yung aking mga amo. Pero dahil yung 2 ay nasa bakasyon, bali 4 lang sila ngayon na pinagsisilbihan ko. Kung nakaabot ka pala kabayan sa part ng video na to, pwede bang i-comment mo dyan sa comment section kung ilang miyembro ng pamilya ang pinagsisilbihan mo? Alam ko maraming magtatanong sa inyo bakit pasado 10:00 na pero marami pa rin akong ginagawa. Marami naman akong pahinga ngayong araw na to. Sinulit ko yung time ko na makapag-live ako sa TikTok. At makapag-reply ako ng mga inquiries, mga gustong mag-apply sa chatbox ko. Maghapong wala yung mga amo ko kaya natapos ko din agad yung mga trabaho ko. Kaya sinulit ko yung pagla-live ko at dun niyo po ako makikita pag wala ako dito sa Facebook page ko. Sobrang saya ko dahil marami ako nakikilala dahil sa mga social media platform na meron ako. Kaya sobrang maraming salamat po sa lahat na nagfa-follow sa akin kahit hindi niyo naman po ako kilala. God bless po pala sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong naman po kung paano makapag-apply sa agency namin para makarating dito sa bansang Kuwait, wala po kayong ibang gagawin kundi mag-message lang po kayo sa chatbox ko para ma-assist ko kayo. Huwag po kayong mag-alala dahil free all processing naman po ang lahat. Wala na po kayong dapat intindihin. Kahit nasa malayong probinsya pa kayo, may pre-booking of ticket na po kayo papuntang Manila. Kaya kung nandiyan ka sa Pilipinas, isa kang ex-abroad, dito ka na lang sa bansang Kuwait para magkakasama rin tayo. At nung malapit na akong matapos mamalansya, tinawag pala ako ng amo ko dahil nagpapatulong siya para i-ready yung kanyang bathrobe para maliligo siya. Ganun pala dito mga kabayan sa bahay ng amo ko, lalo na pag tinopak siya, yung para bang gustong gusto kanyang utusan kahit ultimo maliit na bagay ay papagawa niya sa'yo. Wala po tayong magagawa dyan dahil tandaan natin, isa po tayong kasambahay. Kailangan talaga nating sanayin yung ating mga sarili sa mga ganitong sitwasyon. Ibang-iba sa kinalakihan mo doon sa bansang Pinas. Maya-maya nga ay yung tatay ko naman ang nag-utos sa akin dahil gusto niya daw ng pakwan. Habang hinihiwa ko pala yan, nagluto na rin ako ng isang Indomie para sa alaga ko. Madalas pala ito yung pinaka-hate ko, yung kung kailan malapit na yung tulugan, tsaka sila magpapaluto, tsaka sila kakain ng kung ano-ano. Kaya bago mag 12:00, panigurado, madami ka pa ring linisin sa kusina. At habang inihiwa ko pala yung pakwan na yan, naka-alarm clock na rin pala ako dyan. After 30 minutes, kailangan kong pumunta sa amo kong babae para ibigay sa kanya yung bathrobe niya. At maya-maya nga ay natapos na at yung Indomie naman ng alaga ko yung aking pinrepare. Hindi ko alam kung ganito din ba sa bahay ng mga amo mo. Everyday dapat 12:00 ka matutulog. Alam nyo ba na nasanay na ako na ganun palagi yung tulog ko? Binabawi ko yung oras ng pahinga ko sa umaga o kaya naman sa tanghali. Sobrang dumidiskarte talaga ako ng oras ng pahinga ko kasi kung hindi ka madiskarte, wala kang pahinga. Alam ko na hindi madali ang pagiging kasambahay sa ibang bansa
Pero lagi kong sinasabi sa inyo na pag-ingatan nyo rin ang inyong mga sarili. Magnakaw ka ng oras para makapagpahinga kung marami kang trabaho or bumawi ka sa ibang oras o sa ibang araw pag lagi kang pagod at walang pahinga. Dito pala sa abroad, kailangan matatag ka. Hindi lang matatag sa puyat, hindi lang matatag sa trabaho, sa pagod, ganun din matatag dapat sa emosyon. Kasi dito sa abroad, emosyon ang tinitira sa atin ng kaaway para panghinaan tayo ng loob. Kaya kailangan palagi kang matatag. Pag nakakaramdam ka ng lungkot, maghanap ka ng bagay na magpapasaya sa'yo. At maya-maya pala ay tinawag na ako ng amo ko dahil tapos na siyang maligo at kailangan kong i-dry yung kanyang banyo. Pinunasan ko na rin pala dyan yung salamin, yung toilet, para pag gamitin niya ulit ay tuyo ito. Paki-comment mo naman yan sa baba kung ganito din ba yung amo mong babae, paminsan-minsan. Basta ako, ine-enjoy ko yung trabaho ko para hindi ko maramdaman yung pagod, yung lungkot, yung homesick. Kasi alam ko na sa pagdaan ng panahon, may reward akong matatanggap. At dahil nga pasado 11:30 pa lang yan, may oras pa ako para magmuni-muni. Nag-check po pala ako dyan ng aking chat box mga kabayan kung sino yung pwede kong replyan. Para po pala sa hindi nakakaalam, naglalay po pala ako palagi sa TikTok regarding po sa mga apply at yung pagkuha ng CD Bank or CD Wallet. Kaya mag-follow na po kayo. Thank you and God bless.